He is a certified public accountant, a former auditor at KPMG, a triathlete, $1 Million Club member, and our executive one-star private director. Please welcome Mentor Clark De Guzman! Excited ko gawin ko training na to, parang 2 weeks ko siyang prepare. No? Kasi 2 weeks ako sabi, okay, sobrang excited ako. Ako magte-training sa next Monday training. Kailan ba yan? 2 weeks from now, sabi niya. Kasi nakaschedule na eh, di ba? Tapos, ginawa ko lang yung slides ko kanina. Tapos, tinawagan ako ni mentor na kumbaga yung excitement ko, 2 weeks ago, nag-fade na siyang gano'n, nag-fade out na, tsaka pa lang ako nito uli ngayon, di ba? Pero anyway, yung lifestyle na kinipit ko kanina, travel, cars, di ba? Yung tumatalon sa airplane, sa building, hindi mo naman kailangan gawin yun, okay? Trip mo lang po yun. para wala lang. I was 24 at that time, and then, alam mo yung parang, grabe, talagang gusto ko explore lahat habang ka magkapamilya kasi pag may anak ka na, parang hindi ka na pwedeng maglaro ng gano'n. So anyway, and apart from that lifestyle, siyempre parang lahat na lang, di ba, nagawa, na-travel all over the world. Ang continent na lang hindi ko napuntahan is Europe and South America. And of course, yung Antarctica na pupunta. Unless trip mo, di ba, or scientist ka. And apart from that, to fund that lifestyle, meron tayong tinatawag na yung income. Gusto niyo bang yumaman? Yes! Yes, apart from eating healthy kanina, di ba? Dapat yung healthy ng bulsa natin, di ba? And ito yung result. Ito, huwag niyo pagkakalat to, ha? Promise? Baka pa-press release nito. Huwag niyo pa-press release. Pero ito siya. Di ba? This is my income last month. Grabe, grabe. And I think, this is my, I joined Gisana May 2009. So, kumbaga, this is my 10th year income. Yun yung last, 10th month, last month, 10th year, tama? So, sino yung mga kakastart pa lang this year, taas yung kamay? Diba yung kamay? Umakit kanina, dalawa BTS dito, di ba? Tapos, nung kinongratulate siya, may fans club siya doon. Fans club! Kasi ganun, di ba? Nung panahon namin, BTS ka, napapalakpak sa'yo, ewan ko, wala. Kami lang, di ba? Yay, kung BTS ka, what's next, di ba? Pero, di ba, you have that. So, ibig sabihin, if you're starting right now, maybe, if you do the business right, you could have this type of income then. I'm not saying na, basta, diba? Pero, if you really want to, you can. It's possible. It happened to me, and it could happen to you. Ang malapit niyan, ito yung sa akin. Yung kay Mentor Nat, gusto nyo makita? Yes! Wala ako noon. Wala. Sa kanya yun, personal yun. Pero huwag niyo pong hanapin sa akin yan, kasi wala, di alamas na ako ng asawa. Nasa kanya na. Wala din. Hindi ko alam, di ba? Pero ang point ko niyan is, nung pinakita sa akin ng Gisana 10 years ago, okay, never ko ma-imagine na pwede mangyari to. Kung tatanggalin mo yung first 3 numbers dyan, yung 1, 3, 6, may yung 5,463 na lang siya, di ba? Oo. Tama ba yung math ko? Yes. Yun lang yung alam ko mangyayari sa akin nun. Never ko ma-imagine na pwede kumita ng 1.4 million a month in Gisana. Magkano investment dito? 45,000, wala ka pang BTS. Products pa lang yan, 46, 47,000. Or abot ng 50 kung mag-mix and match ka. Pero the point is, your 47,000 could stretch up to a million or millions. Depende sa'yo. Are you getting what I'm saying? Yes. Okay? And di pa pala ako nagpapakilala. Okay? My name is Clark De Guzman. So I'm Hooray to me!
And itong training ko pa lang to, it's all about me, guys. So, minsan na, nasa akin yung mic. So, pag kayo naman, hindi kayo din, di ba? Pero, hindi ka na nakakita, at Bernard, ano ba talaga ito ako sa Sunday o Saturday night. Basta bro, magkwento ka lang. Nagkukwento ko na. Yung experience mo, ganito ganyan. So, binigyan niya ka ng outline. And ito yung outline na yun. Okay? So, i-share ko sa inyo. Are you ready? Yes! So, ito na siya. So, this is me before you stand up. Diba? Rock and roll to the world. Woo! Okay, ganyan. Diba? Tama. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang rock and roll to the world? Mukha bang may kapag-apag. Ito eh, ganyan kapayat, diba? Lahat ng sustas na katawan, napunta na sa buhok. Ganun. Ganyan po itsura ka dati. And then, ayan living in an overcrowded house. You can't even call it a house kasi kalahati lang siya ng stage na to. And then, apat kaming CPA na nagkakasya doon. Imagine mo CPA board passer kami. Certified Public Accountant. Tapos yung pangalan namin, Najaryo. Ngayon, nasa website na, di ba? Tapos, apat kaming CPA. I'm very proud of kung ano man na-achieve namin. Kaya lang, after ng, di ba, taking sa PICC, pag-uwi sa probinsya, parang, grabe, akala nila si Clark, ano yan? Makati boy. Ayala boy. Hindi na, boy lang ako dito. Di ba siya, we were just starting. And I didn't come from a rich family. At, alam mo yun, sakto lang kami. Okay, nanay ko is an elementary teacher, tatay ko is a farmer. So, basically, kumakain naman kami na 3 beses isang araw. Hindi kami bibili ng bigas kasi inaani namin sa bukid. Alam mo yun? Pero, we're getting by. Kaya lang, alam mo yung pag nanonood ka ng cable TV, sa TV. Sa TV ng kapitbahay kasi wala kami cable when I was younger. Parang, wow, grabe, mapanood mo, ganun. Di ba may Spider-Man ngayon, di ba? Spider-Man Far From Home, di ba? Nung Spider-Man nung panahon namin, si Tommy Maguire siya, di ba? Tapos, ang daming buildings sa New York, mga ganun siya. Di ba? Pag tumitingin ako sa likod ng bahay namin, wala akong makitang building, alam niyo ano nakita ko? Spider, literal. Pero ano siya, palayan, malawak na bukid, di ba? Lahat ng katanaw mo, anak, hindi sa atin yan. Hanggang dito lang sa bakod. Ganun. Kasi nga, I grew up from provincial life, di ba? Kaya alam mo yung nangangarap na nagsabi, pag ako nakarating ng Maynila, may ahon ko ang pamilya ko sa putik ng kahirapan, di ba? Sa putik na kinikwento ni Dr. Di ba? Literal, di ba? So, that was me, okay? And then, bakit, di ba? Para naman kakasuhan mo na yung dole niyan, 8 a.m. to 12 a.m. job. May ganyan ba? Meron? Alam niyo na po ang buhay ng mga accountant, di ba? Pero ngayon, today, ang month ngayon is, check. May pinagbago ba? Boses, ibis pa din. Gusto niyo yung medyo maskularong boy. Huwag na. Ganun din. So kung tawag mo ginagawa ko, ganito ka rin po. Thank you, Anya. Diba? Pero ang point ko lang yan, when we signed our employment contract, sino dito employed? Taas ng kamay. Palakpakan yung mga sarili ninyo. Kayo ang mga dakilang mag-aahon sa Pilipinas sa kahirapan. Di ba? Ito, di ba? The hard-working Filipino, di ba? Kasi during my time, ang sabi sa employment contract ko, kailangan pumapasok ako from 8 a.m. at 5 p.m. Tama? Kaso, normally ba pag 5 p.m. na, tapos mo na ba yung trabaho? Hindi kasi pag 4:30, tsaka pa lang itatampak sa yan, tapos yung biro lang. Siguro sa iba naman is very efficient, diba? Pero nung siyempre, I work for KPMG, is an auditing firm, okay? One of the big 4 auditing firm. Kasi sabi namin big 4 kasi hindi kami number 1. Ang number 1 po yung sila na, di ba? SGP po, yung nasa wawawin ng araw, di ba? Meron po taga-SGP dito mag-audit. Alam niya, huwag kayo manood ng TV. Noong time doon, di kayo yaman doon, di ba?
Pero ang point ko lang na, I work for KPMG and isa sa mga culture ng office namin, siguro not just on our office, but for most offices is, bawal umuwi. May ganun ba? Diba? Parang kung sino yung pinaka-late umuwi, siya yung bida, siya yung lodi, siya yung, ang term namin doon, partnerable. Oh, grabe, si Clark, partnerable yan, fast track yan kasi sip-sip yan. Hindi, masipag. Diba? And that's one of the things na dala ko sa Isana. Okay? And I'm telling you guys, if you've been working for more than 5, 10, 15, 20 years, meron ba nagkatrabaho dito for more than 20 years na? Kayo yung dakila, di ba? Kasi kung sa masipag at masipag, ikaw na yun. Kasi 3 years lang ako nag-work na niya, and then I meet Isana na. Okay? So, yun, you can start with that. Lagay mo, masipag. Walang benta doon. Dito tayo, sige, chismis na lang. Buhay ko naman yung chismis ko eh. Di ba? Sabi niya, no, I am tired during my day job. Sino bang hindi? Tama. Tapos, I'm $2,000 US in debt. So, ano nangyari? Ito na, di ba? So, I was invited sa Isana ni Dayan, okay? Sabi niya lang sa akin, grabe, babe, grabe. Sama ka sa akin. Saan? Sa Ayala. Ang layo naman, di ba? Makati, di ba? McDo. Ano nga gawin ng McDo? May McDo naman sa bawat sulok ng Metro Manila, di ba? Yung pala, ang gagawin namin, bibili kami ng hindi ang burger. Jollibee yun. Ang burger McDo with cheese, I don't know, value meal. And then, dadalhin daw namin sa opisina ng asawa ng office mate niya. Asawa ng... Kasi si Dayan, ang office mate ni Dayan ay si Miss Joanne. Tama? So si Miss Joanne, ang asawa ni Mentor Nat, of course. And then sabi ko, talaga? So nag-double date. Sabi ko, sige, ang ganda. Nandito na ako, alam ka naman umuwi pa ako. Kakain din naman daw. And then, we went to McDonald's, punta kami ng Enterprise Center. Have you been to Enterprise Center, guys, di ba? Maganda, di ba yung building? It's managed by Shangri-La Properties. Nakita ko doon yung escalator mula first floor hanggang third floor. Aminin nyo, sinong na-amaze doon? Di ba ang habang escalator na gano'n, no? Kung doon ka papasok mula sa Ayala, di ba? Saan yung lesson doon? Antayin nyo lang. Wait lang pare. Sabi ko, wow. So, doon po nang galing, this is one of the highest paid buildings sa Ayala. Dahil sa escalator na yun. Kailangan kasi namin mag-isip ng, kapag na-invite ka, di ba? So, kailangan mag-isip ka ng kwento mga haba-haba kasi ng escalator, parang awkward naman kung tagal-tagal sa invite mo, di ba? So, how's the weather today? He's one of the highest paid buildings sa Ayala. So, nanggaling yun. Anyway, nanggaling yung $2,000 in debt. Bago pa man ako mag-start sa Isana, ambisyoso na ako. Okay? Nag-increase ng 500 pesos yung sweldo ko. Sa KPMG, bumili na ako ng laptop at cellphone. Worth 45,000. Kasi hindi ko, mabayaran ko naman siya. Tama? So, anong nangyari? Yan, may utang. Tapos, nag-join sa Isana. Magkano yan? 45,000 din. And nag-join din si Dayan. More or less, 2,000 US in dollars. Sabi, in pesos na yan, kinonvert ko na lang. Diba? Para sa social. Para pang international. Kasi pang YouTube to eh. Kahit Tagalog salita mo. And one of the things is, sa question, sino dito may utang? Taas ng kamay. Oo, sa'yo sana lang yung may utang ka na proud ka pa. Kung magalan, makakabayad din, di ba? Yes, maniwala ka. And one of the things is, I don't know how to sell. Nung first time ako ma-invite dito, sabi sa akin, parang, and okay lang ba, palapakan natin the arrival of our great leader, Mentor Nat Sunyo. Siya po yung nag-deliver kami ng Burger McDo.
Hindi pa uso ang Grab, Lala Food, di ba? Lala Move. Ano may ganun? Lala Food. Lala Food din, di ba? O Grab Food or Lala Move. Pero may Food Panda. Kami na ni Dayan yan. Deliver kami ng McDo kay mentor na. And I don't know how to sell, guys. So, kung sino dito ang ayaw ng benta-benta? Ba't kayo sabi ko sila, hindi, okay lang yan. Pag nag-join ka, pagbenta mo sa iba, umano. Pero ikaw pa rin nagawa. So, this is one of the, and I was rejected from my friends and family. Tama ba yung grammar niya? Rejection. Tama. Okay. So, kumbaga, maraming balakid. Lalim pare. Balakid parang rapper rin sa flip-top. Si Balakid. Okay? Reject. When I was starting, sino dito na-reject na? Taas yung kamay. When I was starting, yun nga, na-reject ako ng sabi ko sana, after ko presentation, grabe na, hiyaman na tayo, ano yun na, networking! So, bibenta ako ng gamot-gamot, tapos may mag-invite ako, mag-i-invest, tapos magiging pyramid kami. Ganun din ba? Sabi niya, di ba? Of course, tumaan din ako sa face na negative po, tapos naging positive, pero siyempre, sabi ko sa nanay ko, di ba? And sa point yan, kung may negative man sa'yo, normal lang yan. It's either hindi nila naintindihan pa, sabi na dalawang taong negative daw sa labas, either misinformed or uninformed. So, it's our job to educate them. What really si Sana. So, yung hindi ko alam magbenta, in reality, marunong ako niyan. Sino dito nag-work na ulit? Taas yung kamay. Sino employed? Taas yung kamay. Alam niyo ba na binenta niyo yung resume niyo dun sa HR? Tama, di ba? Ako pong pinakamagaling sa lahat ng batch namin. Ako po yung lahat na, di ba? Gagawin ko po lahat. Kahit umain ng apoy, gagawin. Hard nyo lang ako. Lahat na lang, right? How do you see yourself 5 years from now? I see myself in your position na, di ba? Lahat ng pinapampabala. Woo! Di ba? In short, kaya madali lang magbenta, di ba? Ang difference lang is you're just selling an idea or a product. Nag-gets mo? Just, siyempre, ikaw, kilala mo sarili mo. Okay? Alamin mo lang kung ano yung Sana. And ano to? Those are yung Sana products that I don't know how to sell. Ito itsura namin pag nare-reject kami. Ito itsura pag pagod. Tapos ito yung ATM ng Land Bank. Kasi may utang nga, di ba? And of course, natuloy namin ng Sana. 14 months I became a gold director. Wow! Diba? Ganun lang kadali yun? Wait lang. Ito yung mga lessons. Okay, so dito na ako. Sa binigay na outline ni mentor na. Yan. Yan. Gusto niyo ba maging successful sa Sana? Yes! Sino dito gusto maging successful? Taas yung kamay. Woohoo! Diba? The first question you have to ask yourself is, what kind of attitude do you have? So, sino yan? Yan po ang aking napakagandang asawa. Woo! Diba? Basta yan, okay? Nagpe-present siya sa taas yata sa 5th floor, tapos na, you know. Nagsiselfie siya nan sa ano. Nasa ano kami yan eh. Salt Lake City, Utah, sa may parang capital nila, capital building and all. Nagsiselfie siya. Question, pag nag-selfie ka, napapakita ka ba sa sarili mo o nagagandahan ka? Aminin nyo. Siyempre, GGSS ka, di ba? Huwag ka pa sa sarili. Tama? Dapat ano pa, dapat side view para, kunwari, ano, stolen or walang pakialam siya, gano'n. Ano kinalaman niya sa attitude? That's the point. Dapat, una, ganda-ganda ka sa sarili mo. Or kapong-gapo ka. Yung Sana guys is network marketing. Hindi tayo network IT, hindi tayo network accounting, hindi tayo network, network gaming. We are network marketing professionals. Hindi nyo pa napansin lahat ng mga nasa Sana or siguro, that's on your line lang, di ba? Ang gagwapa at ang gaganda. Tingnan mo, tingnan mo siya!
Kung hindi ka naniniwala, antay mo, mag-cleanser muna yan. Magka-cleanser niya. Diba? That's one of the main things. You had to have that, ano yung tawag doon? Confidence. I'm feeling confident right now. Nagets niyo ba, guys? Especially pag nag-invite ka, especially kapag kasama ni guest mo, especially if you're doing this business, you have to have that confidence na mag-join ka man o hindi, yayaman ako sa isa. Nag-gets niyo yung ganong klaseng attitude? Tama? Ayan. Humanda kayo mga haters. Ganon. Joke lang yun. Wala na, tanggalin mo yung mga haters. Love your enemies, sabi nga, di ba? So, what kind of attitude do you have? Pero seriously, hindi talagang sagot dyan. Yes, upline attitude. Yung take down notes po yun, ha? Upline, saan galing yan? Parang trapong networking naman yan, di ba? Upline. Tama? Pero seriously, ang upline mo dito, yung kaong nasa taas sa'yo, yung taong nag-invite sa'yo, yung taong nagpo-coach, nag-mentor sa'yo, someone who joined you that's nasa linya mo. Tama? Dahil yung taong yun, merong direct business, vested interest sa business mo. And personally, I will not say, do, or do anything. Diba? Or kasi po yung may papagawa sa'yo, that knowingly na makakasira ng negosyo mo. Nagets? Ano si Raulo siguro yung upline mo, or in that case, di ba? Go to your next upline. So, bakit si mentor not ang nilagay ko dyan? Kasi he is our upline. Nagets, di ba? Kasi very basic eh. Yung yes upline attitude na yan, kasi ano yan eh. Ay, kailangan bang tinuturo ko ba yun dito sa isa na? Sino ulit nag-work? Kaso kamay? Nag-yes upline attitude ka rin ba sa boss mo? Sabi, yes, hindi marunong ka na pala eh. Tama? I-apply mo lang din dito. Kailangan masubmit ko bukas. Diba? Yes, boss! Diba? Pwede bang sabihin, I'm tired of this. Mag-go out. Pwede ba yan? Pwede. Sisante ka na bukas. Diba? Hindi sana gawin mo yon. Bukas na niya pa rin yung apply mo, di ba? Kasi naka-auto-order ka pa rin, so wala kaming choice kung nandi-train ka pa rin, di ba? Ang ganda ng negosyo ko, promise. Diba? Tama mali? Tama. Yes, upline attitude. Alam mo kung susundin mo lang to, as in literal, 100%. Okay? Basta of course, walang babangga sa, sa morality issue mo or sa, hindi ka na mapatay ng tao, tama, or whatnot. Pero, sundin mo lang lahat ng business decision na mapagawa niya. Mag-invite ka araw-araw, attend ka ng training, pakinggan mo ito, ibenta mo lahat ng products mo. Mag-auto-order ka, hit mo to. Nag-gets niya ba? It's just that simple. Tama? Solve na ba? Solve na ba yung 200 pesos nyo? Just apply attitude. Yung madami pa yan, di ba? Okay? And every time, imagine mo na lang, may papagawa ang upline mo. Galing yan sa taas. So nakakataas. Na pinasa-pasa-pasa lang din. At kung ikaw naman yung upline, of course, at may downline ka, at hindi mo na ipasa yung papasang yun, di ba? Sayang. Tama? Okay? Next na? Next. Yan. You had to have a good learning and listening attitude. In short, dapat madam ka. Madaming ginagawa. Madaming ginagawa, madaming natututunan, madaming pinapakinggan. Parang ganito, di ba? Good learning, listening attitude. Number 1, good, hindi bad, hindi worse. Pwedeng great listening, greatest learning and listening attitude. In short, inyo sana, as cliche at isa, di ba? You have to empty your cup. Oo, sa labas, magaling ka, malamang valedictorian, summa cum laude, employee of the week, of the month, di ba?
Testing attendance, hindi nalilate, di ba? Or, I don't know, kung ano achievement mo sa labas. Pero ini sana, this is a whole new world. What you buy Aladdin, yeah? And ano ba yan? So, ibig sabihin, kailangan ko pa talagang bagong mundo na naman. Pagod na nga ako sa trabaho. Guys, di ba? Relax ka lang. Same thing din naman eh. Pag sa employment, sabi, attend kayo ng seminar na to. Basahin niyo itong bagong mga regulations. Sabi na, di ba? Kailangan aralin niyo ito. Ginagawa mo rin ba? Yes. Siyempre. Same thing din dito. Kailangan mo lang matutunan. Huwag ka lang acne. Alam mo yung acne? A-K-N-Y. Diba? Hindi Anna Karen, New York. D-K-N-Y na diba? Acne meaning, alam ko na yan. Imagine mo, 10 years na namin ginagawa ang isa na. And then, once in a while, nakita nyo pa kami, nakaupo pa rin dito sa harap, di ba? So, kailangan namin matuto. It's a great reminder. Nagets, di ba? And, listening attitude. Okay? Sometimes, minsan puno-puno parang masyado tayong opinionated na hanggang sa parang, alam ko na yan, narinig ko na yan. Kung talagang narinig mo na, kung talagang alam mo na, di sana, kumikita ka na ng isang million or 100,000 or kung ni BPS dito, diba? Nagets niya ba? So, nagets yan. Next, madami siyang ginagawa. Nagsi-cellphone, nagla-laptop. May desktop ka doon, may laptop pa doon. Talagang madami nga. So, yeah. Madami siyang tutunan, di ba? Isa sa mga strategies na ginagawa ko when I was starting, gusto niyo matutunan? Yes! Kagaya ng, ayan, nire-record, not necessarily sa video, sa audio. And apart from that, meron dun sa BDS, sa kit, di ba meron dun nakalagay recommended reading? Robert Kiyosaki, How to Win Friends and Influence People. Lahat po ng yun, inaral ko. Okay? Ano yun? Ano ba yun? Those are books, recommended books na kapag mabiyahe ako sa probinsya nun, naka-audiobook siya sa akin, pinapakinggan ko. Pag naglalaba ako nun doon sa maliit na bahay na, makata ko ng a whole new world. Then pinapakinggan ko siya as in Robert Kiyosaki. One of the one of the things na nakapagparisign sa akin is si Robert Kiyosaki. Okay. Tapos yan kami nila, Miss Gently, tsaka office mate kami, di ba? Ruby director siya. Kami yung mga nasa KPMG nun. Sa mga apply niya. Tapos pag, di ba, magaling ng training, di ba? Aware na aware ka. I was 21 years old, pero full of enthusiasm and positivity, ganyan. Pare, payaman! Appeal ka ng ganyan. Tapos na ganun, after that, ikinig ako ng audiobook. So alam mo, every time na nag-o-opisina ako, gumagawa ng working papers, instead na nakikinig ako ng mga o di na nga lang dahil laman ng otak. Kalapa, di ba? Pinupuno ko na lang ng mga learnings. Nagigets niya? Kahit traffic, di ba? Kasi sabihin mo, I have 3 hours of traffic. Sabi nga ni Francisco, pwede nga, I have 2 hours of, learning. Gets niya? So, isa yan. Okay? Another thing is, growth mindset attitude. So, ano naman yan? Nakikita niyo ba siya? Ano ba yung picture na yan? It's ito puno, tapos may car, tapos may tow truck na tinataw yung truck. Ay, yung car. I got this from the movie na American Ultra. Pero din na yan. Si Jesse Eisenberg, tsaka si Twilight Girl. No? Sa amin ganun. Nakita niyo yung punong yan sa gitna ng bukid. Tapos kumama yung car. Yung punong yan, wala naman ginagawang masama. Wala naman siyang ginagawang mali. Tumubo lang siya doon. Isang punong malaki. Tama. And then, yung car, manufactured siguro sa Indonesia, Thailand, or America, or kung saan man. Dinesign lang siya para mag-dire-diretso, go lang ng go, di ba? Boom, boom, boom. Kung saan, boom! Lahat na, lahat. Dinesign siya para mag-travel or all over the place. Explore the world.
But yung punong yan, dinisign siya para dito lang ako. Ihin ko ako dito. Dito na ako habang buhay. Tama. And then, one time, nag-decide yung puno, or yung car, na sabi niya, o silang dalawa, sabi ng car, panggain mo ko. Bumangga siya. So, as if saying na, ikaw, kotse, dinisign ka para maglaki yung akbay. Pero hindi. Dito ka lang din. Ihinto ka rin dito sa punong to. At dito ka habang buhay. Dito ako pinanganak. Dito ka na rin mamamatay. Parang ganun. So anong point niyan? Sabi ko kay Dayan, am I that tree? Naging dininagan. Huwag na lang. Now point kasi nun, when we're in college pala kasi kami mag-boyfriend-girlfriend na kami ni Dayan. Sabi sa akin ng college professor, alam mo ikaw, Christian po yung pangalan ko totoo. Clark, ano ka lang, pa-cool lang yan. Pero since Clark na alam, hindi Clark. Alam mo ikaw, Christian, kung hindi mo niligaw-ligawin niya si Dayan, cum laude yan. Grabe naman po, ma'am, di ba? Nagmahal lang po kami, di ba? Sama po bang magmahal? Ayun, pangarap ni Dayan na she wants to become a Vice President for Marketing ng isang malaking kumpanya or kung ano man, multinational company. And then, dahil sa niligawan ko, yan, dito ka lang din. Tayo ang buhay, parang yun. Sabi ko sa kanya, am I that tree? No, you're not a tree. Kahit sabihin mong, I am Groot! Di ba? You're not a tree. Sabi mo sa kapatid mo, you're not a tree. You're not a tree. Diba? You have to move. Diba? Ang point niyan, pero nag-gets niyo yung point niyan, sometimes sa buhay natin, may mga damadang challenges, may mga pagsubok, may mga drama tayo, unstable pa yung mga hormones ang sa utak, kaya parang, alam, hindi ko alam parang sa buhay ko, di ba? Di ba? Pero, at one point, you have to have a tow truck na maghihila sa repair ka para gawin ulit kung ano yung design mo talaga. Nagets mo? Yes. Sabi mo sa katabi mo, you're not a tree. You're not a tree. You're whatever you are, diba? That growth mindset, ironic nga kasi growth supposedly is for trees, diba? Pero tree yung kalaban, diba? Pero sabi ko nga, hindi masama yung tree. Design lang siya kasi siya para doon. And for most of our loved ones, one of the reasons kung madalang ginagawa yung sana, sila pa yung negative. I was stuck at that mindset, I was stuck at that, those things that I cannot change. Okay? Pero, I moved on. Tama? You have to move on. Sabi mo sa tayo, mag-move on ka na. And kung titignan mo yung slides ko kanina, di ba yung mga itsura namin, kami mga busbusin, payat, and all. Yan. Gumagawa kami ng dream board. Power board. Para may power yung dreams mo. At 6 lang siya. Sino dito may dream board na taas yung kamay? Sino yung wala pa? Diba? Madali lang pong gawin yan. Mag-collage ka lang ng mga bagay-bagay na gusto mo. Gusto mo ng asawa. Gusto mo ng, gusto mo ng sakyan. Gusto mo ng bagong bahay, whatnot. Gusto mo ng iPhone. Anything, yung mga world peace, ganyan. That's between Donald Trump and Xi Jinping. Wala sila dyan, di ba? Pero ang point ko lang yan, kung ano man yung mga bagay before, nalala mo ng bata ka, di ba? Anong gusto mong maging? Bago naman mga bata, anong gusto mong maging astronaut, gusto mong maging, I don't know, kung ano gusto nila, gusto mong maging doctor, gusto mong maging dancer, gusto mong maging YouTuber, lahat, I don't know. Pero at one point, in our life, you have to settle kung ano yung meron ka. Because that job pays the bill, pays kung ano man yung kailangan bayaran. Tama?
Tapos may offer na isang job na naman, na parang, it's not your dream job pa din, pero it pays a little bit more. Hanggang sa, alam mo yan, ay, kailangan mag-asawa na ako. So mag-asawa ka na, so, tapos magkakanak ka. Tapos parang, yung dream job, yung dream life, yung lifestyle na pinapangarap mo, that you really wanted when you're very young, kinalimutan mo na. And that's what's happening for most people outside. Nakalimutan nila yung dream board. Hindi sila gumagawa nun, nakalimutan ng dreams nila. Tama? And in this type of business, we are teaching people to dream again. Tama? Pinapalakpakan ko yan. We are teaching people to dream again. Kung ano mo yung pangarap nila. Kasi, ano ba ang pangarap? Gusto mo maging musician, diba? Or rock and roll superstar, diba? Isa naman mas mamahad lang nun is, malamang, is you're stuck at your day job. What if you have a vehicle, you have a business, that if you just work 3 to 5 to 7 years, na pwede mong gawing part-time, that pays you enough money to pursue your dreams. Nagets mo? That's what Isana is all about. Okay? Amen to that. Yeah? And of course, just imagine, 2013, ba? 2013 and 2019 na ngayon, ito yung mga, naragpasan na namin yung emerald, diamond, ang dami na namin gold and all, so natutupad talaga siya. Sabi nga, you just have to write it down, make it happen. Pag ang isang bagay, pag hindi mo sinulat, hindi mo ginol, hindi mo talaga pinagplanuhan, para nasa isip mo lang, hindi siya mangyayari. But it is 8 times more powerful kapag sinulat mo siya. So tonight, bukas, gawa ka ng collage ng mga bagay-bagay na gusto mo. Okay ba yan? Yes. Yes. Diba? Ayan, na-update din po siya. Tama? So, ina-update din ng dream board. Sino dito ang gumawa ng dream board ng first day, first year, first year na sa'yo sana? Kailan mo huling in-update yung dream board mo? Diba? Yan, 2014 pa. Nag-gets mo? Sometimes kasi, nag-grow din tayo. And you have to update those dreams. Yan. Next is discipline. Nasa pangalawang point pa lang po ako. Okay, time's up na. Okay, tuloy ko lang ha. Okay lang ba? So, discipline. Ano yan? This is our picture nila mentor natin sa Kings, Australia, sa mga growth private incentive. And nakikita nyo naman, nakikita nyo yung babae ngayon, kilala nyo kung sino yan? That's mentor May Bais. Oh, sa'yo. O yun. And of course, diba, halata naman, diba? Hindi ko na nagagawa yung discipline na yun, diba? But one of the things that I'd like to share kung paano kami naging successful na pwede mo rin gawin is, of course, how to discipline yourself while doing this business. One of the things na kailangan mong i-discipline, you have to discipline your disappointment. Tama? Hindi lahat na in-invite mo kasama sa'yo. Hindi lahat na kinausap mo, tuloy. Hopefully lang, lahat ng pinentahan mo magbabayad, di ba? Kapag auto-order ka the following week, so galingan mo na lang doon. Or gawin mo na lang PC, di ba? Preferred customer, para sila magbayad mismo. Pero, sa buhay, yes. 31 pa lang, yun, parang ang dami nang alam. Pero marami na pa akong alam. Nag-grow nga, di ba? You'll face a lot of difficulties, yung mga, nakatamad talaga akong gawin ng isa eh. Tama? Pwede namang hindi. Halimbawa, ano ba ngayon? June. Mas marami kailangang asikasuhin kasi enrollment ng mga bata. So, kailangan bayaran to. Or pag uwi mo sa Undas is, ano yun, yung November 1, yung araw ng mga patay. So, uwi ka. Tapos makikita mo yung mga kamag-anak mo. Hindi na sila nag-iisa na. Hindi sila nahihirapan. Pero masaya naman sila. Kaya pag weekend, i-meet mo yung mga kamag-anak, kilala mo, barkada, magkita-kita kayo. Para masaya-saya ng buhay nila. Hindi mo sila nag-iisa na. Tapos pag tingin mo dito parang, huwag pinapahirapan sa sarili ko.
Why am I doing this? You have to remind yourself na meron kang dream board. That you have those dreams. Na gagawin mo lang to in the next 5, 3, 7, 10 years. And that's it. Option mo na lang kung mag-rank and pass ka from 2-star, 4-star, diamond, director. Nagigets na ba? O gusto mo yung 45-year plan. Na after you graduate at the age of 20 years old, you work until the age of 65. And then, tsaka ka pa lang tatalon sa bungee jump. Pag-hulog ng tali, ganun, bato-bato ba? Tsaka pa lang bibili ng sports car na gusto mo, diba? Tapos parang brum-brum, di ba? Pag brum-brum talaga yun. Pag bata, hotdog. Kapag tanda na, hotdog na. Gets mo? You have to discipline your disappointment. You have to discipline yourself na pag any kind of negativity, as in any kind, especially, di ba, pag turn on mo ng news, di ba? Dahil gising mo pa lang, ha? So may radyo, television, may nag-TV pa ba? O cellphone na kagad, di ba? Ikaw mo na gano'n, nagpapap, lalaki, pagkagising, pinatay, di ba? Okay, matutulog ka na lang, lalaki, sa tulog, pinatay, di ba? Panik ka na kaagad, di ba? Any kind of negativity sucks out the energy in you. Believe me, di ba? I've been there, di ba? Lahat tayo galing doon, di ba? Kahit anong klaseng negative, kapag may mga nagpo-post ng negative, at least for the moment, di ba? Ayaw mo namang bumirelak sa bubble, but for the meantime, na pinoprotektahan mo yung mind mo, you have to discipline those types of stuff. Are you learning? Yes! So, hanggang sa unfollow mo na lahat, wala ka nang pinafollow. Maliban kay Christ, di ba? Yes, pasok ba? Depende sa diba? Another thing is everyday. Mahilo everyday, di ba? Kung kailan ka gumigising? Everyday. So everyday gives us a new opportunity, everyday gives us opportunities to do our Risana business. And nung panahon talaga namin, I'm telling you, from 2009 hanggang 2014-15, everyday namin ginagawa mo sana. That is, kung gusto mo lang kumita ng 1 million after 10 years. Pero kung gusto mo ng 100,000 after 10 years, pwede naman na other day siguro, di ba? Kung gusto mo 10,000 lang, edi once a week ka lang, di ba? Pero ang point is, if you really do this everyday, paano yan, everyday? Akala ko ba ang trabaho mo hanggang madaling araw, di ba? Bawal umuwi ng overtime. Nag-decide ko sa ikaw na, nasabi ko, hindi na. Tapos na ang kalokohan ito. Pag 5 o'clock, uuwi na talaga ako. Alis na ako ng opisina at, of course, di pa ako uuwi. At magiging alam mo yun, parang si Superman, di ba? Hindi na ako empleyado, isa na akong negosyante, di ba? Nasaan mga sasagapin ko mula sa kahirapan ng Pilipinas? Ganon! Diba? Nasaan ang kapwa ko? As crazy as this may sound, di ba? I am crazy, di ba? Crazy rich Asian. Pero, nagigets niyo yung point? Everyday namin ginagawa talaga yung sana ng promise. Okay? We have what you call nung araw, parang ano pa siya, Accelerate Wednesday. Kasi wala pang team mga araw. Tapos kapag Saturday, yung non-negotiable namin Success Saturday. I remember one point, achiever pa lang ako na. Tapos may nag-gather ako siguro mga 12 disciples. But 12 downlines. Sabi ko kay mentor, apply. Ano kami, may training kami, di ba? Nag-gather ko yung mga downline ko. Tapos, kaso nung humarap ako sa kanila, alam mo yung na-try mo na ba yung gustong, tapos wala ka talagang masabi. Na-try niyo na ba yan? Hindi ba? Try niyo na. Kung na-try mo na, hindi. Ang ginawa ko doon, lumabas ako ng training room. That was in 24th floor. Paano araw na yun? So, maliit na room, small room. Tapos nakita ko ng si Mentor Ed Miguel, hindi ko mag-talk kasi hindi ko alam, walang lumalabas talaga, di ba? Promise, laway lang. Hininga. Alam yung nabigay ko sa downline ko, yan, hininga at laway. Di ba? So yun, so yung nag-training. Pero, it
taught me how to be resourceful. It taught me how to look at my upline, ask for help. It taught me na kailangan pala nag-prepare bago mag-talk. But then again, everyday namin ginagawa ang Isana. So paano mag-a-apply sa yan ngayon? Everyday, may kausap ka na may kinalaman sa Isana. Pwede. Halimbawa, Monday, of course, may aim training tayo, di ba? Monday is non-negotiable. Ang goal ko nun, every time na may Wednesday training kami, dapat kalahati ng room, puro downline ko. Sakit na nun, di ba? Pero ang point ko lang nun, madami akong downline na dinadala sa training. Kung halimbawa, 10 kami ngayon, or 5, the following week, dapat, guys, okay lang ba guys? Next week, tigi-tigi sa tayo ng dala para next week, mas marami tayo. Woo! Payaman! Para, di ba? Ganun na ganun kami, di ba? Nagigets, di ba? But if you're that type of person na, okay, gusto ko lang nag-enjoy lang ako kasi dito po, nagiging positive ako, dahil malungkotin ako, no? I have friends, okay lang din, di ba? Pero if you're that type of person na gusto mo talagang have that dream. Every day. Tuesday, meron tayong centuries or this opportunity para mag-table presentation ka. Kailangan para sa office. Kung taga Batangas ka, depende sa iyo, di ba? Dito ka mag-present. May kausap ka, may ginagawa ka each and every day. Wednesday, may have freedom. Thursday, table presentation ka ulit or ikaw mag-practice. I remember when I was parang second month ko pala, kahit ko na PPS nun. Sabi ni mentor na sa akin, Clark, congrats, PPS ka na. Yun ay congrats ka na. Ngayon, mag-present ka na ng company profile and then products. Pagkakatiwalaan mo ko. Sa crossline ko na yan. Huwag kang mag-alala sa crossline. Okay. Kasi kung mag-join man, hindi ko downline, wala sa konsensya ko yan. Kasi kung hindi mag-join, bahala, crossline na. Magkamali-mali, okay lang. Diba? And nag-join. Kasi nagkaroon ako ng kumpiyan. Parang, kaya ko palang mag-present. Tama? Sometimes yun lang yung kailangan natin eh. Sino dito marunong mag-present? Kasi kamay. Sometimes we just, sino yung gusto matuto mag-present? Ang magaling na magaling. Isang galing ni Dayan. Ganyan. Tama? Kailangan mo lang bigyan ng chance ang sarili mo na mag-present ka din. Presentahan mo yung apply mo. Huwag lang mag-present mo yung so ma-practice, di ba? Or halika dito, office mate, mag-practicean kita. O kung practicean, galingan mo na. Mag-pay-in pa eh, di ba? Tayo, 500 points din yan. Tama? Every day, at least nag-improve ka. Every day. Tama? Alam niyo result nun? Yan. Boom! Payaman. Diba? Power! Trapong networking. Hindi naman. Siyempre, dumani kami sa stage na ganyan. Diba? We had our own sports cars. May FJ Cruiser kami. And then, right now, we have 6 cars na nabinili ko sa Isana. Ang isang hamak na magbubukid from Nueva Ecija, nakabili, nagbago. Dahil sa Usana, nagbago ang buhay ko. And I have this video play na talagang parang hot-chick, cruise ko. Tapos alam mo ba, dumating pa yung point na di ba, dami may sakyan, meron kaming Civic, may City, ito. Tapos, minsan malungkot, magbiyahe mo ng probinsya kasi tig-isa pa kami ng kotse. Isa lang kami napupuntahan. Pero siyempre, of course, sa Tarlac nag-status ako sa ayun pala yung napakaganda kong asawa. Ayun po, nasa likod. Palapakan niyo po, nakadilaw. Talagang 188. Woohoo! Ito po yan, diba? Ito ko pong nagka-sports car. Ito to pong may asawa ako. Hindi ko sa imagination, diba? So yeah, we were 27 years old that time. At we are the youngest executive diamond director during that time. Wow! Hindi kami na, diba? Ano naman ang lesson learned for you? Sino dito ang pinakabata? Kasi kamay. Wala naman nag-aamin. Meron pa dito 18 years old? 19. Going once. 20. Hindi mo alam kailang pinanganak. 21. Yan. Meron naman siguro. Yan. Palapakan nyo naman ng mga
Hinabuka ka ng Bantang Pilipinas, diba? Anong pangalan mo, pare? Nakaputi. Yan, nakaputi. Ikaw na lang nakaitin. Yan, taas ng kamay. Ha? Richie! Wow! Anong kayaman? Kapag kapanganak kayo ng hanay mo, ito anak mo to, Rich. Wala na kita mo, Richie. Diba? Tama. Own mo yun, diba? Inoon ko yun. So, kidding aside, noong 10 years ago, 2009, nung nag-start pa lang kami sa Isana, Richie was only 11 years old. Imagine that, pare. Saan ka nun, di ba? Oo! Kasabuhin ka rin siguro. Ano naman kung ginagawa rin ng bata 11 years old? Sino, 11 years old ako? Wala. Ano ginagawa? Nandiligaw. Bata pa lang akong malandi na ako. Excuse mo. Sorry. Anyway, ang point ko lang na, every time na may rank na pinapakilala, parang, wow, gusto ko ako yung maging youngest PPS dito. Wala pa, no? Ako na naman. Youngest co-director, youngest Ruby, youngest Emerald, youngest Diamond. Parang gusto ko may napapatunayan ako sa sarili. Kasi may insecurity po ako, so I have to compensate. So, it worked for me. Diba? Pero, anyway, nagigess niyo yung point. Dapat may goal ka. You have to have that goal. Ikaw yung kauna-unahan sa pamilya mo na magkakaroon ng financial freedom. Mga ganon. Makakapagdala sa parents mo, kakauna-unahan na magka-abroad kayo, punta kayo ng Disneyland. Huwag sa Hong Kong, kasi magulo ngayon, di ba? Japan, I don't know. Nag-gets mo ba? Dapat mayroon kang something na gagawin na i-achieve na kakaiba. Na ikaw pa lang makakagawa sa circle of friends. Or whatnot. Okay? And how you're gonna do that? Dahil dito, sabi po ni Clark de Guzman, you're only doing the business when you're face-to-face, belly-to-belly, year-to-year, with a real-life prospect. Everything else is time waster. Diba? Big word, ha? Eh, paano yun pag gumagawa ako ng PowerPoint? Paano pag pina-perfect ko yung slides ko? Paano kung diba? Of course, syempre, yun ay pinakamalala, diba? Pero, ang point ko lang yan, if you really want to do the business every day, ang ibig sabihin nun, mayroon kang kausap na prospect na bago. Tama? Lagi kong ginagamit yung pelikulang The Matrix. Ano naman yan yung The Matrix? Tapos 1999, di ba? Si Keanu Reeves. Ganyan na lang, inoferan siya ng red pill and blue pill. Tama? Kasi daw, ang mundong ito ay hindi totoo. Okay? Lahat ito ay computer simulation lang. Diba? Tapos, lahat ito tayo nabubuhay sa isang battery lang. Diba? Tama? Kagaya ng mga tao sa labas. Ito yung mga building. Diba? Dami-daming empleyado, gabi-gabi na. Diba? And a lot of them are living a life of quiet desperation. Hindi nila alam, but sabi nga ng NEDA, 96% ng mga gagraduate will either end up dead or dead broke. Only 4% magiging financially free. Welcome to the Philippines. Tama? So, maraming escape sa Matrix. Pwede kang mag-abroad, pwede kang kasama ng mayaman, pwede kang, mama sa loto. But most of us, di ba? Para ako makaalis dun sa Matrix ng kahirapan, di ba? Ay, Isana did it for me. I escaped the Matrix. And so can you. With Isana. Diba? Nag-gets nyo? Yun yung mga na-realize ko, diba? I'm not against employment, diba? It's only fair, of course, for your employers na syempre, diba? Sweldohan ka, gagawin ka na. Kasi they have investments, they have businesses, they have system. Kaya lang, na-realize ko na, realization ko lang to it may not apply to you, but it applied for me, that they are buying me wholesale and selling me at retail. Alam niyo ba yun? Paano ka nalaman? Okay. Sa amin, as an auditor, may binibigay kaming audit fee sa client, sisingil namin sila. Tapos, nalaman ko nun na pag nag-charge pala ako ng 1 hour sa kliyente, ang
Ang singil namin sa kliyente is parang mga 500 per hour yata o 1,000 per hour. Kapag ano ka, audit associate ka or auditor, normal, entry-level auditor. Sabi ko, 1,000 per hour ang singil namin sa kliyente. Eh bakit parang 500 pesos per day lang ang sweldo ko? Something was going on. Mali pa yung grammar eh. Pero, di ba? That's my, parang, di magtayo na lang ako ng sarili kong auditing firm. Diba? Kaya lang, of course, na-realize ko, it's just fair and just na gano'n yung singin nila. Bakit? Kasi may pangalan silang binibili, binabayaran globally, at meron silang mga binabayarang staff, may binabayaran silang boss, may binabayaran silang office, may binabayaran silang lahat. That's why, ang natitira na lang sa akin is yung barya. Diba? Kasi nga, ako yung utusan dun sa pyramid. Diba? Si Presidente, Vice President, Director, Manager, at yung alila, ako po yun. Diba? Kasi nga, taga-probinsya eh, diba? I have to prove myself. Diba? Sa mga kapwa ko CPA na yan, mga taga-Lasal. Oh, sa kagraduate, Lasal. Nakagraduate sa UP. Ikaw, Clark, sa Central Zone State University. Saan yun? Diba? Sa amin, Go Carabaos. Ito yung mascot namin. Those are my realizations. Na since hindi ako masyadong kilala yung school namin, I have to work twice as hard as my office mates. Hindi ako cum laude, wala akong signing bonus. Okay, hindi kilala family namin, wala akong maipagmamalak sa kanila. Kaya I have to work hanggang alas 12 madaling araw. Ito pa yung nangyari one time Kasi nalipat ako ng banking, so parang star auditor doon nakabat namin. Lumapit sa akin, nagpiprint ako ng mga working papers na ganyan. Sabi niya sa akin, ikaw Clark, kahit anong sipag mo dito, hindi mo ako malalagpasan. Sabi ni ate girl, na-try niyo na yun sa office. Grabe kami, no? Grabe yung competitiveness level ni ate. Pero na-realize ko, in this time of business, wala namang ganun di ba? Ay, PPS ka, dapat hindi ka mag-PPS. Dapat ako lang mag-PPS. Hindi ganun. Lahat imagine mo, lahat ng dami mo. Maging PPS, marating lahat ng pangarap nila because of Pisana. At ang dami mong points, left and right. Then, pwede mo nang gawin yung mga dreams mo sa buhay. Because you help them reach their dreams. That's why I love this industry talaga. Yes. Tama? Grabe. Grabe ba o grabe? Grabe. Not just because of the money, just because of our cutting-edge, science-based products na talagang kulang na lang mabuhay yung patay. Of course, hindi mangyayari na. Talagang grabe, di ba? Bawal product claims, pero alam nyo naman kung anong mga meron kasi nagagawa ng products natin. Tama? So those are my realizations. And of course, when we were starting, bata pa kami nun, kasi nandito ang bata pa, feeling bata. Kasi nandito wala pang pamilya, single, ganyan. Woo! Sabi nga ni Francisco, is it by choice or is it by circumstance? Okay. Eh paano yun? Pag wala ka pang pamilya, wala ka pang masyadong reason for talagang para kumataw, di ba? Sabi nga ni Moses, panahon niya, honor your mother and father that you may live long. Hahaba ang buhay mo at mananagana ka o yayaman ka. Tama? Isa yun sa mga lessons na tutunan namin. Because that's what Mentor Nat did when he became a Ruby director. Binila ng bahay ang nanay, di ba? Ito yung bahay namin sa Parañaque worth 6 million. Di ba? Grabe, gusto mo ng ganong buhay. Kami rin, bumili namin ng bahay sa Kamarang parang nung last month. Kailan ba yan? So, bumili ko ng bahay. Kasi parang magkano worth 2 million lang naman. Pero at bahay pa din, di ba? Marami na kayong bahay sa paligid ko. Pero di namin tinitiran kasi gusto namin malapit lang dito, di ba? Pero ang point ko nun, di ba? Sa mga wala pang family, this is my parents pala yan. Nag-business class kami punta sa US. Ito, parents naman ni Dayan. We went to cruise. Yung pinuntahan na cruise ship ng mga nag-attend. Yung mga, yun. Tinawa din namin siya, di ba? Siyempre, all expenses paid namin.
isa sa mga reason namin, sabi nga, habang buhay pa, habang malakas pa ang mga magulang mo, ipa-experience mo sa kanilang mga bagay na di ka na-experience. Patikin mo yung pawis mo, di ba? Yung fruit of your labor, kumbaga, di ba? Nagets mo? Para mababawi mo ng investment nila sa'yo, mula pinag-aral ka, mula Gymboree, Masteral, or kung saan. Nagigets mo ba? Nagigets? If, halimbawa, bata pa naman ako, I'm 21 years old, I'm young and free, I'm available, di ba? And I'm ready to party, ganyan. Come on. Kung tingin nyo kung ganun ang mindset ko, party every day, instead na every day yun na party. Walwal ka na lang, di ba? So, wala. Living paycheck to paycheck lang. Pero sineryoso namin ng Misana, we really did our best para pa-experience kay mother and father, yung mga ano namin. Manakuha namin travel incentive. Alam mo yung, halimbawa, uwi ka, di ba? Negative na. Grabe, ang daming babayan dito, ang daming babayan. Judy na naman, tulog na tayo, di ba? Alam mo yung mas, sa wallet mo ng ano, ito, 1,000, 2,000, 3,000, di ba? Tingin mo, kung dati ikaw yung black sheep ng family, ba't hindi tularan tong si Richie? Di ba? Ba't hindi siya tularan? Ang sipag-sipag kayo sana, di ba? Ginagawa na kakawin. Puro health and freedom ng health and freedom, di ba? And if you're not that successful pa, if you're single, bigyan mo sarili mo ng 5 years, guys. Ay, grabe naman. Choice mo yan, di ba? And one of the things that I realize is, only Sana will give me this opportunity. Because I don't have 50 million pesos to invest in a McDonald's, on a Jollibee franchise dealership. Sabi ni John D. Rockefeller, siya yung pinakamayaman ng panahon niya, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own efforts. Tama ba yung grammar niya? Hindi ko alam. Pero tama siya. Tama. And that's what the owners of the companies that you've been working for are doing. Diba? Kaya sabi, sigaw ng bayan. Huwag muna. Rekrutin mo muna silang lahat. Diba? I-health and freedom mo silang lahat. Gano'n. Alas ka lang, madali ka. Hindi naman. Diba? Pero point ko na, diba? Di mo kailangan mag-invest ng millions and millions and millions para magkaroon ng ganong classic system kung saan may product ka na, di mo na kailangan mag-isip at mag-approve for FDA. Di mo na kailangan magbayad ng opisina. May website ka na, we have a system, we have a team, we have a support system, kagaya nito. We just have, parang HR ka lang. Di ba? I-invite ka lang na mag-i-invite. Halimbawa, so work na ginagawa mo ngayon, excuse me. Pag may nag-resign, diba, kalahati ng workforce nag-resign, anong gagawin ng HR? Magre-rehire. Recruitment. Sila nga nagre-recruit din eh. Tama eh, no? Tama? Same thing. This is a business. So, kung sa tingin mo, wala nangyari sa negosyo mo, di ba? Ano bang binibenta natin? Ano bang, what are we recruiting them for? Ito po yun. Ayan, the vision of Dr. Wen. Sabi niya, I dream of a world free from pain and suffering. Imagine that. Kung may kilala kang nagsasuffer, diba? At painful ang buhay, diba? I dream of a world free from pain and suffering. I dream of a world free from disease. The Yusana family will be the healthiest family on earth. Diba? Share my vision. Love life. O pati love life ko nandyan. Love life and live it to its fullest in happiness and in health. Gets, di ba? Grabe. Grabe talaga. And we can leverage on that vision. Tama? Oh, di ba? At yes, you can. Of course. Yes, sabi nga ni Obama, yes, you can. Yun. Yes, you can. Tingnan mo itong patpating na to. Paano na yun, di ba? Dumatito yan, di ba? Parang grabe, oh. Kayat namin dati. Wala pang pangkain nun, extra rice, di ba? Wala pang manginasal nun. Ngayon, only rice na, di ba? Yes, you can. Kung sino ba naman kaming hamak na, di ba? Tingnan mo yung sarili, tingnan mo yung katabi mo, yan. Tingnan mo siya. Yan.
In 10 years, tingin mo may pag-asa ba yan? Sabihin mo, yes, you can! Yes, you can! Kaya mo guys, maniwala ka. I-apply mo lang lahat ng tinuturo sa'yo dito. Kaya mo rin yan. Ito imagine mo. Malala mo yung movie na The Matrix, di ba? Nabubuhay ka lang sa la-la-la-la-la, ikaw ang buhay, tapos mag-retire ako at 1965, tapos biglang boom! Boom! May pangarap ka. Buhay natin ang namamatay mong pangarap! Tama? Kaya lang, kagaya ng movie ng Matrix, mahirap siya. You have to survive, dadaan ka sa proseso. Ano ba hindi? Of course, yung kikitain mo ng yung sinong kumpanya, anong kumpanya magbabayad sa akin ng 1.3 million pesos a month? Sa ugaling ganito, sa isturang ganito. Di ba? Grabe ka ate. Nakakaisunod. Joke lang. Wala talaga. Di ba? Siguro, kung magtrabaho ko for more than 65, 45 years, tapos namatay na, tapos nabuhay ka ulit kasi tatrabaho ka ulit. Wala. Diba? Only sana will give that opportunity. Of course, yung effort mo, i-compress mo lang din. Kaya may proseso. Yes? Kaya may process, kaya may learnings. Kaya dapat kapag may learning. Diba? Ayan, feeling lost. Ayan po ako dati. Ayan, mukhang yung nag-i-is. Yung 19 yata or 21, I don't know. Diba, grabe, order na naman next week. Hindi ko pa nabibenta yung products ko. Downline ko, magpapit na daw. Sabi ba yaman? May utang pa ako. Tapos kinukot niya ako, sabi, CPA ako, tapos nag-networking daw. So, gugulat sila sila nag-insurance, diba? Nag-real estate. Nagpa-part-time din na sila. Ba't ako? Diba alam mo yan? All these trees, nalala yung tree kanina na nag-i-stop sa'yo. Nagdaan din ako nun. Nagdaan din kami doon. Of course, your upline, na-success mo yan. Nagdaan din sila doon. Yung boss mo na pinagkatrabahuhan mo right now, kung ba't successful ngayon, or if he or she is successful, nagdaan din siya sa stage na yan. Anong ginawa niya? He moved on. Kasi nga, you have to move, you're not a tree. Nagets mo? And after 10 years of doing isa na, ito na po yung review ko, di ba pinakita yung review? I've been to an executive board, to be Emerald Diamond Directors under my team, ang dami-dami po nila, nila Michi, May Jangain, ito pala sila, yan. Patrick and Michi Sandig, executive board din pala sila yan, pero Emerald na sila ngayon, di ba? O, ayan, no, di ba? Nagmamahalang tunay. Everything in your life is a reflection of the choices you made. If you want a different result, make a different choice. So, choose Yusana. Diba? Parang ganito lang din. Yung taong nag-invite sa'yo, pinili lang din na-invite ka. Kasi sabi ko nga, diba, doon ka lang, lalalala, tapos biglang, hindi, yung kaibigan ko to, naalala ko, sabi niya sa akin, pangarap siya. Pero sa current situation niya, mukhang hindi niya makukuha yon. That's why kailangan ko siyang i-invite dito. At malay mo, siya yung next Jan Bay, di ba? Masaya. If someone offers you an amazing opportunity, you're not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Just like yung isa na, nung pagka-sign up ko ba ng application form, pagbayad ko pa ng money, alam mo nung nag-join pa kami ng isa na, yung pera sa credit card na pang-join, ay kipagilan ka, alam mo, ayaw bitawan. Teka lang, ay, yan na. Wala na, member na kami. Ito yung product, ibenta mo. Diba? Hindi naman namin alam lahat gawin ko, diba? Ang alam ko lang, diba, magka-calculator lang ako, kasi auditor nga ako, diba? Nerd, gano'n. Wala, yun ang alam kong gawin na, and then, nag-grow lang ng nag-grow. Ito pa isa, you will never, ay ni Madam Mark and Sarah Mendoza, executive board directors po sila. They are nurses from London, and then you will never get what you want to be in life
by staying where you are. Kasi nga, you're not a tree. You're not a tree, man. You have to move. Actually, patapos na po yung stock ko, di ba? Sulit na ba yung 200 pesos nyo? Yes! Actually, yun lang po yung goal ko eh. Mas sulit naman yung 200 pesos na binayad na kasi feeling ko is my moral responsibility to do that, di ba? Pero, sabi nga ni mentor na, bibigyan ko kayo ng map. There is a map to the dreams that you want. Ano yun? Ito. Ayun na yan, di ba? Magulo yan, di ba? So of course, or ito muna siguro. The first 3 months, sa mga hindi pa of course, kung hindi ka pa member, hindi pa nag-start yung first 3 months, so mag-member ka muna. Hindi, wala lang. Ay, saya-saya. Yun yung mga taong nakukuha yung pangarap nila dahil may isang. Just ako, babalik na lang ako sa Matrix kasi mahirap, di ba? Wala naman, diba? Marami kami dito. Yan. Tutulungan ka namin. Hindi, joke lang, di ba? Eh, mag-member ka muna. And then, of course, mag-print mo ng 3BC. Sino dito ang 3BC center ka? Wala ka amin? Mag-print ka na maya-maya, di ba? Pwede ka mag-shop. At kailangan mo mag-auto-order. Hindi lang set-up kasi hindi ka bayaran mo dapat yan. Kasi kung hindi ka naka-auto-order, okay, ibig sabihin, hindi mo nabibenta products mo, hindi ka qualified to earn a commission, yung points mawawala yun kahit 5,000 points na. Kaya kailangan mag-auto-order ka. Kaysa naman yung ba, 1 year ka na nag-ating grabe, talagang naghintay ako, dami kong tututunan, tapos naka-auto-order ka ba? Ay, mag-auto-order ba? 1 year na ako din nag-auto-order. Wala, masaya ka lang. Kaya okay lang din. Pero, mas masaya kami pag naka-auto-order ka. Para hindi sayang ang points. And of course, PPS is very important. Okay? Para sunod, ikaw naman yung mag-speech dito. Actually, kaya ka po na yung BPS ko, I don't know. Sayang, di ba? Kung pangarap mo talagang sabi, gusto ko pong magkaroon ng picture na nagpapakasarap ng maraming tao para may pang-profile picture ako sa Instagram, para masabi na successful din ako. Gusto ko rin doon, di ba? Wala, parang nakalit doon. Secure nga ako, di ba? Pero after mong makuha yan, of course, handa naman yung mag-start ka sa sharer. Nag-start po kami sa sharer. Alam niyo po ba yung sharer? Sharer. We share the vision of environment. Shared. Kaya naging sharer kami. Nagkaroon ako ng left and right na 250 points. At kumita ako ng $50. Yes! Woo! $50. Alam mo, that's $50. Actually, nung panahon namin, $40 lang yun eh. Ewan ko ba kung bakit, di ba? Pero, in pesos, that's 1,728 net of tax. Sabi ko, di ba may ATM ng Land Bank doon? Oh, grabe, ito na. Papasok na yung komisyon. Thursday daw, pag-check ko sa ATM, wala. Eh, nascam talaga tayo eh. Yung pala pag Land Bank Friday pa darating yun. Nag-switch kami sa video. Kasi may application form po ako dito, video. Hindi. So, sharer, believer, builder. Ang nagparang advance sa akin into builder, alam niyo kung ano? Every quarter, so yung sana, meron tayong rank advancement seminar. Alam niyo yan, yung doorway to director, stairway to silver, gateway to gold, road to ruby, mga ganyan. So sabi ni mentor natin, Clark, nakita mo yung calendar na yan, nakalagay dyan, doorway to director. Ang invited lang dyan, builder and, ano pala, achiever. Ay, di ba lang. Typo. Typographical error. Pero ang mga invited lang dyan, yung mga, builder at achiever, kasi sila lang yung pwedeng mag-director. Talaga po! Sabi ko, gusto kong sumali doon. Diba? Kasi nga gusto ko kasali ako. Parang pag may naglalaro, gusto ko sabi ko ako doon. Wala akong kalaro ng bata ako. Pero alam mo yung gusto ko sumali sa inner circle ng inner circle. Para sumali, kailangan lang mayroon ka lang 1,000 points sa left at 1,000 points sa right. Builder ka, may $200 ka na, kasali ka dun sa training. At alam mo ba, may pakain. Siyempre, dinadramatize ko na lang. Pero may pakain po nun yung sandwich at panchang. Possess ko yata yun. Pero nevertheless, hindi ko alam na yun yung pakain. Pero kinuha ko pa rin siya. Kasi nga, gusto kong sumali dun sa, diba? That learning opportunity, diba? Remember your good learning, listening attitude? Diba? Ayun. And then, nung nag-director na, of course, ayan na, wow, grabe.
alam mo, Clark, wala pang director sa group nyo, kaya kailangan mag-director ka na. Talaga po, paano sa kailangan mag-GPS ng mga small, lahat yan, tulungan kayo, mag-present kayo, mag-head and kayo, head and freedom. Head and freedom every day! Woo! Ganon. Hanggang sa nag-director. And of course, ayan, wala pang elite circle ng araw, pero consistent naman yung income namin lang. Pero sino mga elite circle na ulit? Nasa kamay? Ayan. So, tayo naman kayo at palakpakan, mga recognize. Ang mga elitistang sirkulo. Elite circle. Ayan. Kaya muna kayo, tatanangin ko pala kung kailan kayo mag-gold eh. Para mag-pressure kayo kasi nga, you have to move. You are not a tree. You're not a tree. Kaya kailangan from there, either mag-director, mag-bronze, mag-silver, o mag-gold ka na. And then possibly yan. Alam niyo ba ito? Leadership Summit. For 13 weeks, you have to earn at least 7,800 US dollars. That's 140,000 pesos in 3 months. Kailangan kitain mo. May 140,000 pesos ka na. Tama ba? Pati yun, Ano na nga? 10,000? Basta yun, basahin nyo na lang sa hub. Leadership Summit, $600 every week for 13 weeks. So that's 3 months. So mga 300,000 pala. 400,000! 400,000. Kumita ka lang ng 400,000 in 3 months time from May until November 8. Birthday ni Mary of Jesus, diba? November 8. So, yun. May travel ka sa Japan. Tama? Sabi nga, Japan. Sagot sa? Pero ang point dito, na-recognize ko pala, meron po dito yung galing ng cruise ship, si Miss Angeline po. May airport, diba? Malamig, may balikbayan box. So, yan, Leadership Summit, that's good for 2, para di ka malungkot, ya? Sa mga elite circle ko, yung mga tumayo. Yan, sige, tumayo nga kayo, nang ma-pressure kayo. Dali, tayo. Sige, kayo, kaya panindigan nyo na, elite circle na kayo. Okay lang ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wow! Palakpakan nyo naman! Nandito na sila sa stage na to eh. Diba? Dapat pumunta sila dito naman sa Gold Leadership Summit. And then, ayun po na kayo. Ayan. Yung mga Gold Director, hindi ko na papatayuhin, di ba? Pero, of course, ang move lang yan is you have to rank advance into Ruby. Di ba? Tama ba? Yes. Kasi you've been given guys an opportunity. Believe me, sa labas, maraming tao ang nagkukumahog, nagnanalangin ng opportunity para bigyan nila po kami Lord ng opportunity para sa tagal oportunidad. Ito naman siguro na kasi gusto ko na gusto magbabang buhay. Handang magbayad ng ano sa taon para makapag-upload or iwan ng pamilya para lang kumita ng dollars. Pero hindi sana. Hindi mo lang siya nakita guys. Involved ka na. Kasali ka na. You just have to work it out. Tama? So, yun lang. Kasi tapos na po yung training ko. Diba? So, I hope may natutunan na kayo. Diba? You are not a you have to move. Maraming salamat po at next time kasama na kayo sa mga sabi ng Thank you, mabuhay.